Ngayon, yung qualified human trafficking na non-bailable, gusto pong maghain ng petisyon nitong nitong kupal na attorney ni Alice Go. Gusto pong maghain ng petisyon para makapagpiyansa, no? At sinasabi lagi nila na kapag daw mahina naman ang ebidensya ng qualified human trafficking, magpapiyansa sila. 'Di ba? Gaanong kaloko ng mga taong ito, ang nagsasabi pa nito mismo yung mga attorney. Parang ayaw nila ng mga attorney na to, na sa bagay, malaki kasi ang kinikita nila. Ayaw ng attorney na to na makuha ng hustisya o makakuha ng hustisya ang bansang Pilipinas. No? Kaya hindi sila makikipagtulungan sa gobyerno. Makikipagtulungan sila sa kanilang kliyente na nagbibigay ng pera sa kanila. Diba? So ngayon, panoorin natin ang isang balita na sinasabi dito na yung qualified human trafficking na non-bailable ay posibleng maging bailable. No? Kahit na non-bailable pa, kapag nagpiyansa or naghahain ng petisyon na magpapiyansa, ay pwede. So panoorin natin ito. Kahit binigyan ng pansamantalang kalayaan si dismissed Bamban Mayor Alice Go matapos magpiyansa sa kasong graft sa Valenzuela City Regional Trial Court kahapon, hindi pa rin siya pinakawalan ng mga otoridad dahil may kaso pa itong qualified human trafficking na inihain sa Pasig RTC Branch 167. Ito ay non-bailable o walang piyansa. Inisyuhan siya... Ito non-bailable or walang piyansa. Itong si Alice Go doon sa RTC Pasig, no? Or, Pasig City Jail. Ang panibagong warrant of arrest sa loob mismo ng korte. Kita ko mga CIDG. Sa loob ng korte. Sa loob ng korte. So, right after yun mag-bail? Right after namin mag-bail. Well, siyempre, sino naman ang masaya doon? Siya. Pero, sabi ko just... Ito, loko din tong attorney nito ni Alice Go eh. Napakatalino din eh. Pero pag sa hearing, inaantok-antok. Ang grabing antok yan. Pag napapanood ninyo, nakaganto lang yan, oh. Inaantok na, parang hindi nakikinig doon sa hearing. Ituloy natin. Trust God. Meron siyang better purpose for you. Subalit ayon sa mga abogado ni Go, bago ang nakatakdang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating alkalde sa September 27, maghahain sila ng petition for bail o hihilingin nilang payagan rin sila ng korte na makapagpiyansa ang dating alkalde. Ang petition for bail ay inihahain kapag nakita ng isang akusado na mahina ang ebidensya laban sa kanya. Tingnan nyo naman. Grabe. Ang lakas pa ng loob, ha? Pwede pala yun. Ay, tuloy natin. The hearing is ito. Isang abogado din to ni Alice Go, na babae. 27, so before that. Non-bailable daw. Non-bailable po, kaya that's why we have to file petition for bail. Ayan. Non-bailable, pero maghahain sila ng petisyon para makapagpiyansa. Nako. So meaning, paano kung mahina ang ebidensya na nakalap ng mambabatas? No? Paano kung mahina ang ebidensya nun? At hindi napatunayan na qualified human trafficking yun. Meaning, possible pa pala makapagpiyansa to at makalaya. Ganon? Wala palang effect yun. Pero hindi natin sure kung talagang papayagan ito. Kung talagang walang maipakitang malakas na ebidensya na siya ay sangkot sa qualified human trafficking. Pero kapag meron naman, malaki naman yung ebidensya, tapos na ang maliligayang araw nito ni Alice Go. Ngayon, paano kung mahina ang ebidensya? Meaning, makakalabas pala ulit si Alice Go. Makakapagpiyansa pala ulit ito. Ngayon, pag nakapagpiyansa siya, saan kaya ang susunod? After nun. Sino kaya ang susunod na kukuha dito kay Alice Go? Senado ba? Or Quad Committee ba?
Meron pa naman mga kasunod dyan. Ang problema nito, sana, sana dito sa qualified human trafficking na to, hindi na to mapawalang bisa. No? Hindi na siya makapagpiyansa dito. Sana tuloy-tuloy na to. Ang non-bailable case ni Go sa Pasig ay isinampa ng Department of Justice o DOJ noong September 17. At kahapon o pagkalipas lamang ng 3 araw ay naglabas kaagad ng warrant of arrest Ang bilis, no? ang hukuman laban kay Go. Kaya muli rin siyang inaresto ng mga otoridad kahapon. Kasi hindi naman talaga ito papayagan ni PBBM na makalaya basta-basta. No, sinabi na kasi mismo ng ating mahal na Pangulo na mananagot ang lahat ng nasa likod ng pogo na to. So yung mga sangkot dito, yung mga tiwali sa ating gobyerno ay mananagot dito. No? Sino-sino kaya itong mga to? Kapag nagkataon, kulong lahat ng mga sangkot dito, lalong-lalo na doon sa isang ex-PNP o ex-chief PNP, no, na sangkot dito kay Alice Guo. No, sabi pa nung ni General Villanueva, retired General Villanueva, ay meron daw isang ex-PNP chief na tumulong kay Alice Guo para makatakas. Ito namang si Senador Bato ay nagpaka-defensive. Naisingit ko lang. Defensive siya masyado at pinoprotektahan niya agad yung sarili niya. Kilala mo ba ako? Alice Guo, nagka-encounter na ba tayo? Diba kung napanood niyo yun sa hearing? Ayun. Ngayon, tapos naglabasa na yung mga ex-PNP chief. No? Ang sabi nila, bakit daw yung mga dati-dati ay iimbestigahan? Kasi pinapa-imbestigahan 22 living ex-PNP, yung chief PNP, yung pinaiimbestigahan. So, ngayon, takot sila lahat. Alam nyo kung bakit? Kasi for sure, titingnan lahat ng asset nila. Lahat ng asset nila, lahat ng bank account nila, ay i-check. Meaning, kaya natakot yung mga to, eto, wala lang ako naka-reading video na isingit ko lang. Meaning, kaya natatakot itong mga to, is, makikita doon, yung mga dati nilang transaction, hindi lang kay Alice Go, sabihin na natin hindi sila sangkot, yung dating mga transaction nila, na kinurap din nila. Ngayon, lalabas na yung mga account nila, yung mga tawag dito, yung statement of account nila, no? Na ang dami-daming pumapasok, kanino to galing, iimbestigahan yun. Ngayon, paano pala pagka may iba pa pala silang pinoprotektahan? Halimbawa, drugs. Diba? Pinoprotektahan nila yung drugs. Hindi naman kay Alice Go. Labas na yun. Di kawawa. Lagot sila lahat. Kaya nag-almight yung mga ex-PNP. At lalong-lalo na to si Senador Bato. Kasi isa rin siya sa maiimbestigahan. No? Kaya pag nagkataon, ganon, damay-damay silang lahat. So, ayun dito